Hello mga ka-offloader sa Pilipinas market, mga kadudol sa US market at mga kadud sa crypto. Komustamos mi amigos, mi amigo, mi amigas? Patsada ba ang araw nyo? So, patsada is maganda, mabuti, o parang ano yan sa Cagayan de Oro na term na tawag. So, pag-usapan natin yung mga retail stock naman tayo ngayon. Meron tayong napili sa retail stock kasi ang top ngayon ay 7-Eleven, Pure Gold. So, more on retail sila. So, dito tayo sa retail na lang. So, idinagdag na lang natin to si Wilcon. Pag-usapan natin ang talaga ngayon si BG eh. Yan si EBG yung humahataw. Maganda yung takbo niya eh. Parang may hindi lang mabalitaan kung anong dahilan bakit walang balita kasi. So doon na tayo sa So ang Pilipinas market ngayon ay nasa 6,103. Down naman tayo ng 0.48. Siguro resulta na naman to sa sa mga pangyayari ngayon So, most active na pula. So, pulahan naman yung mga blue chip ngayon. Kahapon kasi para green yan sila eh. So, mamaya baka magbago pa yan. Yung mga nito kasi kakaumpisa pa lang ng merkado mag-open. So, titingnan natin mamayang hapon pag-close. So, excuse me, medyo So, 7-Eleven. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, Offloader sa Pinas Market, mga PSE na stock ang ni-review natin dito. Pakipindot naman ang subscribe button para naman mapasama ka sa ating 100 natin na target ngayong August, kung kaya ba. Sabi natin dati 50 sa katapusan ng June, pero wala hindi nangyari So, at Dudol Gusto US Market naman, kung sa mga US of America, Nasdaq at NYSE, English yan, English ni Carabao. At meron tayong crypto ni Dudes naman. So, wala pa tayong hawak ng crypto ngayon, binitawan natin kasi bearish siya So, medyo bearish side muna tayo ngayon. So, every week lang tayo nag-upload or depende, titingnan natin kung ang takbo 7-Eleven. So 7-Eleven, last nating review, ganun pa rin, K-pattern, target price ni Bido is 60, Metro 60 nasa taas Si TradingView naman, ang kanyang target price ay meron ba? Sorry, parang may kabayo ngayon naman yung ilong ko kasi 52. So, 52 yung target price ng TradingView. So, dito siya banda dahil dito sa taas na yan. So, si 7-Eleven, wala pa rin siya. Hindi pa rin siya nakalabas dito sa ilalim, yung consolidation natin na dito. Nasa consolidation area pa rin siya. Pero mayroon nang nagbi-build up ng buy. Yan yung kulay green, build up ng buy, pero maliit lang kasi mga volume 400. So kaya hindi pa ganong napapansin ng mga foreigners to si 7-Eleven. Kaya ganito yung nangyayari siguro. So titingnan natin sa darating na panahon, babalik din naman yan sa taas Kasi may kasabihan nga sa stocks, kung ano man yung bumaba, siya din yung aakyat. Hindi naman pwede puro baba lang yan So, si 7-Eleven, retailer naman to So, mga nagbibinta ng mga, alam nyo naman, di ba? Kung ano yung 7-Eleven. So, pag matapos lang naman talaga tong mga sigalot dito, may mga, may mangyayaring akyatan dito sa presyo ng mga stock, So, dito may mga sell order block pa dyan na kailangan i-trigger yan para maputol, Kung titingnan naman ang financial information ni 7-Eleven, revenue, okay naman, pataas naman yung takbo niya, kumikita, may sinyalis na kumikita talaga siya. Earnings,
25, medyo maliit sa ano nila, estimated. Pero pasok pa rin dividends, bumaba, ano? So wala pa siyang dividends ngayong 26. So statements, so maliit lang yung kinita talaga, kaya sahan natin na liliit yung kanyang ano. Dahil yan sa mga ano liliit yung dividends niya. So kasi nga nagmahalan yung crudo, ano. So siyempre yung mga produktong binibinta niya sa kanyang tindahan ay nagmahal din. So yung mga tao least spending ngayon, medyo bawas-bawas. Saan ba talaga patungo to si 7-Eleven? So yun pa rin yung ano natin. Doon pa rin tayo sa kanyang dito muna. Baka magkunso-kunso muna yan siya diyan. Tapos bago siya aakyat doon sa taas, ano. May mga sell order block diyan. So maganyan-ganyan, up and down lang yung presyo niya eh. Hanggat maabot niya tong target price na 55, 60 naman kay Cole. Wala tayong nakuha Metro kay Cole Video, hindi natin nakuha si 7-Eleven. So pero dito meron ditong ginawang malaking cup. So baka ito yung darating na panahon, maabot din yang 80 na yan na target price, ano? Yung parang yan yung malaking cap niya eh. So maaari na pwedeng umabot yan si 7-Eleven diyan. Kailan? Hindi natin alam. Kung ito 26, dito 24, so 2 years siya bumagsak. So sabihin mo lang din na 2 years din aangat yung ano mo. So pero magkano namang angat? Almost more than 100%, di ba? So kung may nilagay ka dito na ipapatulog mo lang siya ng halagang may 10,000 ka diyan. So after 2 years maging 20,000. So paano kung 100,000? So parang time deposit lang, di ba? Tingnan mo dito naman si 7-Eleven noong 22, pandemic time. Noong 24, 25 oh. So 22, so 3 years umabot siya ng 200%, di ba? So saan ka pa diyan? So babalik din yan sa presyo na yan. Darating ang din ang panahon na yan. Kung kailan, hindi natin ang alam. Kaya kanta-kanta lang tayo. So, Wilcon. Si Wilcon naman, isa din to kasi, di ba, sa mga construction, finishing, mga materialis ang ano niya, di ba, yung related sa mga construction. So medyo mahina ang spending ngayon, lalo na yung gobyerno natin, ayaw din gumastos. So wala pa rin. So nasa baba pa rin to si Wilcon. Pero tiyaga-tiyaga na lang. Kung ipit ka man, hindi ka nag-iisa, marami tayo. So saan ba ako dito nakabili kay Wilcon? Meron ako kay Wilcon, parang ito yata, dito sa 10 o 9. Wala yung nilista ko dito. Meron ako dito eh. Wala eh. Kasi di bale. So, ang ginagawa ko dito kay Wilcon, pag may mga natanggap akong dividends, so may extra akong pira, binibili ko siya para bababa yan yung presyo, magkasalubong kami. Ano? So, ganun pa rin to. Darating din panahon na aakyat din yan si Wilcon. So, pag magsabay-sabay ang mga retailer na yan, aakyat din yan siya doon sa taas, di ba? So, target price ng ating broker is Cole is 11, 7-9 ang mga nasa taas pala tayo dito eh. Nasa 32 pesos pala tayo kay Wilcon. So ang ano lang dito, may natatanggap akong dividends na paunti-unti, maliit lang, ayan 0.4 ng April. So maliit lang yung isang bisis lang to siya namimigay eh. So na dividends maliit lang. So, paunti-unti, binibili natin lang din yan. Kay salubungin na lang natin yung presyo niya para makahabol tayo. So, bearish pa rin siya. Hanggang kailan kaya to? Target price ni TradingView ay kano ba? Wala siyang target price. Meron siya target price City 8. So, 11 yung maximum niya, na target price. Technical naman niya ay meron siyang may mga pa rin. So, si 11 talaga yung niya. Yung kanyang
target price. So, earnings, revenue, okay naman yung revenue, may kinita naman, pero yung reported sa 25, almost parehas lang. Dividends, bumaba. So, kasi lumit yung kinita eh. Stat, yung net income, so marami silang mga expenses. So, yan, yung mga hardware, door, moldings, mga finishing. Humina din kasi yung yung tawag niyan, yung mga kondo na ginagawa sa Manila kasi maraming ang hindi nabibenta. Sa mga housing, ganun. Kung lumakas yung mga na yan, ito lalakas din to si Wilcon, yung mga condos na mga REITs o ano pa diyan, ng mga So, yun lang, hintay-hintay lang. Kung dito ka naman nakabili, swerte ka, mura pagkabili mo. Pag umangat yan, tiba, makakumita yung pera mo, Tiba-tiba ka naman. So, yun lang talaga. Basta dito sa PSA, ang ilagay mong pera dito, yung hindi mo gaanong ginagamit na mabilisan. So, kasi pag naipit ka, hindi mo pwedeng pwede mo ibenta palugi. Katulad ko, kung kailangan kong pira tapos ibenta ko, di lugi yan kasi 5 nabili ko siya sa 32, di ba? So, pero dahil siya, surplus o parang dito na kasi ang parang ginawa ko na ang savings ko dito na lang sa stock. So, yun. So, kumbaga sanay na tayo sa mga ipit-ipit na yan. Hindi natin kontrolado yung presyo. Kahit na gaano ka gagaling mag-analysis dyan, talagang naiipit ka. So, kaya dito, pag ang ganda talaga, pag kumita ka, binta mo na lang siya, para hindi ka maipit. Buy and sell na lang ang ginagawa natin ngayon. Ganun lang yung ginagawa ko Hindi na ako nag-long term. Katulad to si Pure Gold. Dati hawak ko to siya dito Tapos umangat kumita, bininta na ko na, lumabas na ako. Saan ba ito yung presyo ko dati 43.38. So dito ko banda nakabili. So nung umangat siya ng 49, kumita tayo konti dito So kumita tayo ng almost more than 10%, So nilabas ko na, so kaya green na yan siya. So ngayon wala pa akong hawak. So ito maganda na ito balikan din kasi nasa ilalim na siya So maaari na tong hahataw din ulit pag medyo maganda ng takbo dito sa gitnang silangan. So ganun pa rin yung pananaw natin kay Pure Gold. Baka bumalik muna yan dito sa dito sa trend niya or pwede din namang umangat yan si Pure Gold diretso doon sa taas. So kailangan talaga i-break ni Pure Gold tong mga resistant dito para hindi siya or para may pag-asang hahataw siya sa taas yung mga resistant diyan. Yan, itong kulay blue. Dito may resistant din niya sa dito isa dito. Yan. 41 banda diyan, mayroon diyan na resistant Kasi pabalik-balik siya na ilang beses siya nag-attempt diyan pero itinulak. So ngayon nag-attempt naman siya na So kailangan talaga diyang i-break yang na yan. I-break yang presyo na yan. Para hahataw siya balik na doon sa taas si Pure Gold. So ganun yung natin. So titingnan natin kung kakayanin ba ni Pure Gold. Pag medyo ang lang na talaga dito so may parating na dividend sa August, so mag-ipon-ipon ka na dito. Maganda na ito mag-ipon dito. At least pag dito ka bumili, pagdating sa August, nasa taas na siya, nasa 45 ba? So at least kumita ka, di ba? Kumita ka ng dividends, kumita ka pa ng capital appreciation, nagtumaas pa yung capital mo kay Pure Gold. Hataw to, ngayong July siguro, ngayong buwan ng July, medyo aangat na to sila yung mga retail natin o retailers na mga stocks So, yan lang po. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Uploader sa Pinas Market, Doodle Goes to US Market at Crypto ni Dudes. Maraming daghang salamat sa inyong tanan sa ating
sa inyong pagsubaybay at sa ating mga subscribers. Sana dumami pa kayo. Maraming adios amigos, mi amigas, babus!